tayo ng technology for life change. Okay? Yung ating pong technology ay mag-focus or magbibigay sa atin ng pagbabago sa ating buhay. Kasi yun nga, sinabi natin kanina, yung technology ay napakalaki na ng pagbabagong binigay sa atin. Okay? Pero hindi po yung ibig sabihin, nagbago din yung sinasabi ng salita ng Panginoon para sumunod sa Kanya. Okay? Di ba yung mga apostle, sa panahon nila, wala silang masyadong, bagaman may technology nila noon, pero hindi sila masyadong aware doon sa technology na meron tayo. At sila, ang sabi sa atin ay nakapaglingkod sa Diyos ng tama. Sila ay nakapaglingkod sa Diyos na ang ganda ng kanta ng choir. Ang sabi sa atin ay the good and faithful servant. So, ngayon ay may technology na mas advanced kaysa noong panahon ng mga apostles. Pero ibig bang sabihin nun ay hindi tayo makapaglilingkod ng higit sa Diyos? Sa katotohanan, kung naintindihan natin, mas makapaglilingkod nga tayo ng higit. Okay? Kaya nga sabi natin, nung isang linggo, kung ito man ay worst time, ito din yung best time. Dahil ang laki ng opportunity natin na hindi tayong magamit ng Panginoon. Sa Bible, merong sinabi na yung mga apostle, they turned the world upside down. Di ba? Wala namang eroplano, wala namang barko, wala namang sasakyan. But they were able to turn the world upside down. How much more ngayon? Di ba yung, kita nyo, alam nyo, ang Pilipinas daw ay isa sa nagiging missionary country. Missionary sending country na dahil malaki ang advantage ng mga Pilipino. Bakit? Madali tayong maka-adapt. Unang-una, marunong tayong mag-English. Halos lahat tayo. Kahit na English Carabao, naintindihan natin. So, ang sabi po sa atin ay yung technology was meant, okay? At least kung naintindihan natin, ay magbago ng buhay for the better. Okay? So ngayon, titingnan natin ano yung dalawang bagay. Ayan, ang gusto ko kasing i-emphasize ngayong umaga ay yung technology na nagiging kasalanan natin. Na supposedly, yung technology makakatulong sa higit na paglilingkod natin sa Panginoon. Right. Sa ngayon, problema natin ay yung mga nalulunod sa technology. Okay? Na yung panahon ay nauubos sa mga bagay na dapat sana ay tutulong sa Kanya para mapabuti yung paglilingkod sa Panginoon. Pero ang sabi sa atin, yung technology ang nagkukos para magkasala ang tao. So dapat yun ang makita natin. Kung kayo may technology, make sure na naintindihan nyo na hindi ito ibinigay sa inyo para magkasala kayo. Okay? Mga young people, technology was not meant for you to sin. Walang ibibigay ang Diyos sa inyo para magkasala kayo. Hindi kayo ginawa o hindi kayo binigyan ng kaalaman sa computer para magkasala. Hindi kayo binigyan ng kaalaman sa mga bagay-bagay para papagkasalanin ng Diyos. No. Sino ang gumagawa para tayo magkasala? Ang kaaway. Kung kayo may technology at nagkakasala kayo dahil sa technology niyan, then dapat na-realize nyo merong diablo na gumagawa sa inyo. And by the way, hindi lang diablo pala, sorry. Yung sarili natin. Nakakalungkot na kailangan pupunta tayo sa office, mag-uusap,
Ang problema ano? Technology. Hindi pinantayan yung sarili against technology. Yung technology ang nagiging cause ng kasalanan. Hindi po yun ang design ng Diyos, kaya may technology. Ang technology supposedly ay binibigay para mapagaan ang buhay natin para sa higit na paglilingkod sa Diyos. Kaya may means of transportation, di ba? Yung means of transportation para higit kayong makarating ng maaga, para kayo ay maka-attend ng church. Bakit may kuryente? Para mabasa nyo ang salita ng Panginoon. Bakit may aircon? Para relax kayo na makikinig ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, that is meant for us to be better people, na tayo po may technology para higit nating maintindihan kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po ginagamit yan para tayo magkasala. Huwag kayong magkakamali. At sana nare-realize nyo na kung may technology kayo, nagkakasala kayo, hindi kalooban ng Diyos sa inyo. Okay? So ngayon, titingnan natin ano yung dapat na meron tayo, okay? Para yung kasalanan ay hindi natin magawa. Okay? Ang sabi sa atin dito, kailangan po tayong magbago. Okay? Ayan. Isang araw ay labas na dito ni Brother Paulie kasi walang uninstall yung mga sites o apps. Ang alam kong kasi yung mahaba ang baba. Ang sabi sa atin ay kailangan maintindihan natin na kung tayo po ay lulon. Okay. Alam nyo, sabi nga ni Brother Dandy, ang pinakamahirap na baguhin yung lulon sa bisyo. Alam niyo tayo, maaaring wala kayong bisyo ng drugs. Wala kayong bisyo ng sigarilyo, wala kayong bisyo ng alak. Pero meron din tayong mga bisyo na tinatawag. Bisyo ng computer, na meron tayong mga problema dito na madaling araw na nasa computer shop pa. Meron tayong problema dito na dapat sana'y pumapasok, hindi napasok, nasa computer shop. So, meron tayong problema. Na supposedly ay ginagamit for information, ginagamit para sa masamang. Tulad ng kinuwento kong bata sa inyo, batang-bata pa siya. Pero lulong na siya sa dami ng nakikita sa computer na hindi dapat niyang makita. The last time ay hindi naman nabuntis yung babae, pero nagkaroon ng sexual relation sa isang babae. Kasi hindi natin naintindihan na meron pong kasalanang dinadala kapag hindi tayo nagbantay. Okay? Lalo ng ating mga technology na kinahumalingan. Okay? Malinaw na sinasabi sa atin, hindi po kayo binabawalan. Okay? Wala pong binabawal sa inyo na technology. Lamang ilagay niyo sa tama. Tulad ng Pokemon Go ngayon, ang dami ng pinagbabawal sa lugar. Di ba yung nabalitaan nyo, bawal na yun dito, bawal na dito. Bakit kailangan ibawal? Kasi inaabuso. Hindi naman masama ang mga bagay na ito, pero pag inaabuso, doon sumasama. Di ba? So, kailangan natin maintindihan yon. Okay? Kasi pag inabuso mo, nagiging kasalanan na yan. Okay? At kailangan kong maintindihan natin, kapag kakasalanan na yan, that means violations of God's law. At pagka may violations of God's law,
meron pong consequence. Hindi po pwede, okay? Nasasabihin nyo, binayolate nyo ang salita ng Panginoon na hindi kayo magsasuffer. Okay? Alam nyo, ang lagi kong sinasabi, kaya natin sinasabi ito kasi naaawat tayo sa bawat isa sa atin na alam kasi natin na yun ang Bible eh. What you sow, you reap. So, ang sabi ay kailangan po ng transformation. Magbago tayo ng kaisipan. When it comes to technology, na minsan mali yung ating kaisipan kasi. So, ang sabi, transformation is an inside job. Kailangan po na kung merong pagbabagong mangyayari, ay dapat inside job. Alam nyo, ang problem natin sa ating mga anak, kailan nasunod? Pagkakaharap tayo. Marami sa mga anak natin, nasunod sila kasi kaharap tayo. Alam nyo, okay sana yun. Pero mas maganda sana na kung yung mga anak natin sumusunod kahit hindi tayo kaharap. Yun yung sinasabi na transformation is an inside job. Na yung anak natin pagka nasa school, patuloy na tumatayo sa katotohanan ng salita. Why? Dahil may nangyaring transformation sa kanya. Saan? Sa loob. Kaya nga kanina sinabi natin, it doesn't mean na linggo-linggo naririto kayo, okay nga kayo. Linggo-linggo naka-necktie ka rito. Linggo-linggo nakabarong tayo dito. It doesn't mean na transform ka nga. Hindi. Baka nagpalit ka lang ng damit. Alam niyo yung hunyango? Ano yun sa English, yung hunyango? Chameleon. Chameleon. Ano? Chameleon. Di ba yun yung ano ni Manny Villar? Chameleon? Chameleon pala. Okay, so sabi sa atin ay transformation is an inside job. Okay? Bakit? Ang sabi dun sa ating text, balikan natin yung ating text, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Saan daw itinago yung salita ng Diyos? Sa puso. Hindi sa computer. Kaya nga tayo hanggat maaari, ayaw natin dito nababasa ng Bible, kukuhanin ng cellphone. Doon, magkiklik at doon nahanapin ang text. Ako ay taong una na kung magbabasa man tayo ng Bible dito, dapat may Bible kayong dala. Ayoko na meron kayong tablet, meron kayong cellphone, bagaman, kung gusto nyo gamitin yan, fine, sa loob ng sa inyo yun. Pero pagka sa church, you bring your Bible. Buklatin yung Biblia, babasahin natin. Sa marami nga sa atin, may dalang Bible, hindi na nga nababasa. Bakit? Yan daw ang yan daw ang disadvantage na meron tayong ito. Dahil ang tao, hindi na nagbabasa ng Bible. Kasi andito na titingin na lang dito. Meron nga akong kaibigan pastor na galit siya dyan. Ako po hindi nagagalit dyan. Okay? Lamang, sana nga, dahil nga ang nakikita ng ating kaibigan pastor na yan, ayun nga, ang mga tao nagiging tamad. Ako nung una, nung ako'y naging mananampalataya, ang ginagawa ko sa Bible ko, pinabalot ko yung sa yung ng pandesal, yung support ng pandesal. Kasi nahihiya ako na makita ng ibang tao na meron akong dalang Bible, sisimba ako. Pero nung ma-realize ko na natutunan ko sa salita ng Panginoon na hindi dapat ikahiya, na tayo po ay nagbabasa ng Bible, tayo po ay naniniwala sa salita ng Panginoon. So, ang sabi po sa atin ay for us to have transformation
information, insight. Number one, kailangan ng revelation. Revelation, ang sabi sa atin yung salita ng Panginoon. Ang sabi, one of the most powerful truths in the Bible. Meron pong malakas na katotohanan sa salita ng Panginoon. Ito po yung behold and become principle. Behold and become principle. Meron pong commercial sa TV. Yung sinasabi na yung ginagawa ng matanda, ginagaya ng bata. Paano nangyayaring ginagaya? Nakikita niya. Behold, okay? And become principle. Kaya nga yung salita ng Panginoon, yan po'y binabasa. Parang libro, di ba yung libro? Anong saysay o anong makukuha mo sa libro na hindi mo binabasa? Wala. Kahit ang dami mong libro at hindi mo nang binabasa, walang effect sa iyo yan. Okay? Kaya sa Bible po, merong malakas na kapangyarihan na prinsipyo. Behold and become principle. So, ang sabi po sa atin dito, change begin with a revelation. If you can see it, you can become it. Okay? Ang pagbabago daw ay nangyayari sa pagkakita at pagiging. Okay? Bakit ka naging addict sa computer? Kasi yung laging tinitingnan mo. Ang sabi sa atin dito, ang sabi, without controversy, you become what you spend the most of your time in. Wala daw pagtatalo. Kayo'y nagiging addict sa mga bagay na pinaglalagyan nyo ng maraming panahon. Halimbawa, wala ka nang ginawa kundi mag-basketball. Anong nangyayari sa iyo? Wala na, nagiging buhay mo na lang ay basketball. Computer, wala ka nang ginawa kundi mag-computer, maghapon. Wala ka nang ginawa kundi yung mga bagay na yun, nagiging ganun ka. Kasi yun yung binibigyan mo ng oras eh. Okay? Kung ano ang inispenda natin ng time, nagiging ganun tayo. Okay? Kaya nga, pagka mas malaki ang panahon mo sa technology, at wala tayong biology, then, di natin maialis, malamang, meron ng kasalanan sa buhay mo. Kaya, young people, huwag kayong magkakamali na sasabihin, hindi naman eh. Hindi. Pagka masyado ang panahon nyo rito, at wala kayo dito, malamang, meron kayong ginagawang kasalanan. Okay? Pag sinasabi nyo masyadong mahaba ang panahon ginugugol niya sa technology, without the theology, hindi mali na sabihin, baka meron ng kasalanan sa buhay niya. Kasi, sabi ng Bible, he that knoweth to do good, and doeth it not, ano sa kanya yun? Kasalanan. Siya na nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, kasalanan yun. Siya na masyadong nagbibigay ng panahon sa kanyang technology at hindi nagbibigay ng panahon sa salita ng Panginoon, nagkakasala. Kasi mabuting bagay yung magbasa ng Biblia. Mabuting bagay yung umattend ng church. Mabuting bagay yung manalangin. Pero hindi mo ginagawa. Bakit? Masyado kang engrossed sa technology. Then you are sinning. Tayo po'y nagkakasala na wala na tayong ginawa kundi magtrabaho na lang. Alam niyo ba yan? Pastor, masama bang magtrabaho eh? Di ba sabi ng Bible, ang sino mong maggumawa, huwag din naman kumain? Tama yun. Pero ang kailangan po natin ay ano?
Balance. Sinabi ba ng Biblia na huwag ka magtrabaho? Hindi po. Sabi ng Biblia, pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka rin kakain. Pero kailangan tingnan mo yung other side of the coin. Hebrews 10:25, we are not to forsake the assembling of ourselves together as the manner of some has, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Anong sabi? Balance. Kaya nga po, mahalaga ng bawat isa sa atin may panahon nagbabasa ng Biblia. Nagbibigay tayo ng panahon para maintindihan ang salita ng Diyos. Na kung may panahon kayo sa inyong technology, make sure may panahon kayo sa Biblia. Kung meron kayong panahon sa inyong technology, make sure meron kayong panahon natin ng church. Kung kayo may panahon sa inyong technology, make sure na kayo po'y nananalangin. Dahil yun po yung sinasabi sa atin for us to have transformation inside. Ang sabi, thy word have I hid in mine heart. Hindi po basta na itatago yung salita ng Diyos sa puso natin. Okay? So, ang sabi po sa atin dito ay yung revelation, knowledge, ang sabi sa atin, ang sabi, the extent of the change you will experience in your life is directly proportional to the time you spent in the Word. Kanina, pinag-aralan namin, sa puso daw natin, di ba, nung tayo po'y tumanggap kay Kristo, hindi naman inalis yung old sin nature natin eh. Binigyan lang tayo ng bagong pagkatao. So ngayon, meron na raw nagtatalo sa ating puso. Yung old sin nature and new nature natin. At kung sino ang pinalalakas natin or pinapakain natin, yun po ang lumalakas. Yung old sin nature, ano pinapakain nyo? Yung gawa ng laman. Yan yung masyadong panahon na binibigay nyo sa technology nyo. Ang pinapakain nyo yan, yung old sin nature. Eh, paano pinapakain, pastor, yung new nature? Salita ng Diyos. Kaya nga tayo, sana, sa totoo nga lang kahit naririto tayo, minsan hindi pa tayo kumakain Alam niyo ba yung, ang sabi, yung pagkain daw, hindi ang problema yung pagkain Ang problema, kakainin mo ba? Yung mga kabataan natin, ang problema nila, hindi sila sanay kumain ng gulay. Kaya kahit kainan mo ng gulay, ang problema, kakainin ba nila? So, ganun din sa salita ng Diyos. Ito po, nakahain sa atin ang salita ng Diyos. But the problem is, kakainin nyo ba? Meron ba kayong appetite para kainin? Kasi kailangan pala, para tayo po ay kumain, kailangan may appetite. Ibig sabihin, yung gana. May gana pa ba kayong kumain ng salita? Or, we are going through the motion na lang. Alam nyo, marami sa atin, we're going through the motion. Sunday, supposedly, ang mananampalataya nasa church. Kaya pala nasa church kasi yun ang ine-expect sa kanila. Hindi, ang tanong, nasa church ka, meron ka bang appetite na kumain? Kasi kahit tayo nasa church, sad to say, pag alis natin dito, pagpasok ng salita ng Diyos dito, labas dito. Kaya hindi tayo nababago. Kasi salita ng Diyos, andyan na, pero ang susunod nga yung conviction. Okay? After na mapakinggan mong salita, may conviction bang sumunod? Kasi kung wala, you go through the motion. Andito ka Sunday, narinig mo yung salita, naintindihan mo, pero yung conviction wala. Right? So sabi sa atin ay revelation. Transformation inside means kailangan po ng revelation.
Kayo ba'y naligtas ng walang salita ng Diyos? Sino dito po ang naligtas na hindi na walang salita ng Diyos? Pag sinasabi nyo naligtas kayo ng walang salita ng Diyos, hindi kayo ligtas. Sana wala ditong naligtas ng walang salita ng Diyos kasi wala pong kaligtasan na mangyayari kung walang salita ng Diyos. Okay? So, ang sabi sa atin ay revelation. Kung gusto natin ng transformation inside, para yung mga technology na meron tayo na pinagkakasala tayo, ay tayo po'y mabago. Okay? You read your Bible. Sabihin nyo, basahin nyo ang salita ng Diyos. Inyo pong i-meditate ang salita ng Diyos. Inyo pong pagkulay-kulayan. Okay? So, ang sabi po sa atin ay the revelation, ang sabi, sin and every evil thrives in darkness. The place to start when seeking transformation is to bombard your heart and soul with truth. Sabi nga, wala pong kakayanang magbago yung mga adik. Wala po. Kaya kahit na yan ay sumuko sa Operation Tokhang, babalik din yan. Kaya nga ang daming napapatay na laging sinasabi, sumuko na po yan Hindi po yan ang tanong Ang tanong, kung sumuko yan, nagbago ba? Meron tayo. Alam natin, sumuko ka. Alam mo, tama. Hindi dapat pabayaan ang pagkakatipon. Sumuko ka. Ano, nagbago ka ba? Baka sa linggo lang wala ka So, ibig sabihin, naniniwala ka sa Operation Tokhang. Pero nagbago ka ba? Kailangan po maintindihan natin, kasama nung pag-realize na tayo nagkamali, kailangan po yung susunod yung action, yung pagbabago. Okay? So, ang sabi po sa atin, number 1 is revelation. Pangalawa, ang sabi, yung faith, pananampalataya. Yung other word for pananampalataya pala is conviction. Conviction. Ang ibig sabihin po ay the source of all wholehearted actions which leads to the release of power. Wholehearted action na nagre-release ng kapangyarihan. Kaya pala hindi sapat na nakikinig lang tayo ng salita. Kailangan po ng pananampalataya. Conviction. Okay? Kung na-realize natin na tayo nga ay drug addict, drug user, drug pusher, kailangan susunod yung conviction na magbago tayo. Kasi pag hindi ka nagbago, mauwi ka doon sa mga katulad ng nakikita natin sa TV. Kasi po, tandaan nyo ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng warning, di ba? At alam nyo, ang Diyos napakabait sa atin Bago niya ilapat yung hatol sa atin, gumagamit siya ng mga avenue para bigyan tayo ng warning. Okay. Kayo ba ay nalululog na sa technology? God will give you warning. And one of the best warning na pwedeng ibigay sa inyo, yung salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, whatever you sow, you reap. Pag sumobra kayo sa technology niyo at hindi kayo tumigil, aanihin niyo yan. Sabi ko nga, yung bata na yon, may kalalagyan siya. Kapag ka nakatapat ng mga tao na ibang ugali, baka kung saan siya mapunta. Tandaan niyo po God is giving all the opportunity to us na bigyan tayo ng warning. Kung ang technology nyo ay pinagkakasala na kayo, make sure na nakikita nyo yung mga warning sign na binibigay sa inyo ng Diyos. Kasi pagka yan ay inyo pong niwalang bahala, ang
sabi, make sure your sin will find you out. Make sure your sin will find you out. Siguraduhin nyo na kayo'y makalalabas sa kasalanang pinabibilangan ninyo. Kasi sa katotohanan, hindi kayo makakasigurado na makakalabas kayo. Okay? So, ang sabi po ay yung conviction. Okay? Kaya nga, ang sabi, thy word have I hid in mine heart. Paano nangyari na hindi siya napagkasala? Yun po ay nangyari dahil sa conviction. Kailangan yung salita ng Diyos ang mamayani sa buhay ko para sa lahat ng aking desisyon, ang Diyos ang maluluwalhati. Yun po yung sinasabi na paano yung salita, revelation, the Word of God, ang sabi ay ilalagay sa puso. Alam nyo tayo, alam nyo pala ang ibig sabihin ng Biblia is Biblos. Ang ibig sabihin ng Biblos ay compilation of books. Yung Bible kasi 66 books in one. Ha? Sa palagay nyo, sa akin nga noon, ako'y nabiyahe pa ng tricycle dyan sa St. Rose. Meron akong kasamahan dyan nagta-tricycle. Nung malaman niya na ako'y pastor, sabi niya, di alam mo lahat. Sabi, hindi ko alam lahat. Pero sabi niya sa akin, hindi ka pwedeng magpastor. Hindi mo alam lahat eh. Alam niyo, may katwiran ba yung mama? Wala. Pero kung meron man dapat na higit na nakakaalam, di ba, sa salita ng Diyos tayo yon. Lalo tayo, tinatawag natin yung ating sarili na Freedom Bible Baptist Church. May pangalan pa tayong Bible sa ating pangalan hindi natin alam ang Bible. Sa atin pong Baptist Distinctive, di ba yung letter B? Anong ibig sabihin ng B? Biblical Authority. Ang ibig sabihin nun, Biblia ang ginagamit natin para sa ating practice and belief. Paano mo magagawa ang pananampalataya sinasabi mo na hindi mo binabasa Bible mo? Paano ka tatayo sa katotohanan na hindi mo alam yung katotohanan eh? So ang sabi sa atin, revelation plus faith or conviction. Nagiging effective lang yung operation to come kung inaamin ng tao na siya ay drug pusher at nagbago siya. Pero kung hindi, sabi ko nga sa inyo, babalik yung mga police, i-operation ka. At kalimitan, sana hindi naman, manlalabang ka eh. Kasi, at ano nangyayari? Nakapatay siya. Ang mananampalataya po, binibigyan tayo ng salita ng Diyos para maingatan yung buhay natin. Pero kung yung technology na supposedly ay tutulong sa atin para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon ay nagiging dahilan para tayo magkasala, ang gagawin ng Diyos, bibigyan tayo ng warning. Ito, warning ito. Kung kayo po merong mga bagay-bagay sa inyong technology na hindi dapat naririyan, sana meron kayong realization. Mali ito. Pangalawa, meron kayong conviction. Aalsin ko. Nagalit si Brother Paul sa inyo. Tawa lang kayo ng tawa pero hindi kayo nag-uninstall. Ibig sabihin nun, narinig yung salita pero wala talaga yung conviction. Narinig nyo na hindi dapat pabayaan ang pagkakatipon. Pero ang tanong, convicted ka ba? Kasi kung hindi ka convicted, baka sa isang linggo lang, wala ka na. Pero, sabi mo, tama yan. Di ba? Ang daming tao nagsasabi, tama yan, sumamba. Tama yan, magbasa ng Biblia. Tama yan, manalangin. Pero tanungin mo, nagbabasa ba siya ng Bible? Hindi, kasi, pero tama.
Nasamba ba siya? Hindi. Pero tama. Nananalangin ba siya? Hindi. Pero tama. Eh, anong nangyari doon sa tamang alam mo? Eh, di wala. Ang tawag po doon ay head knowledge. Maraming mga tao, alam din yung alam mo. Pero meron bang nabago sa kanila? Wala. Kasi po, nanatili lang doon sa salita ng Diyos. Kaya, sabi po, transformation is an inside job. Kung gusto natin na magkaroon ng transformation sa buhay natin, we make sure meron tayong salita ng Panginoon. And after na ma-realize natin yung salita ng Diyos, we must have our faith, our conviction. Na gagawin natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon para magkaroon sa atin ng effect. Pero kung papakinggan lang natin ito at wala tayong conviction, I don't know kung anong magiging effect sa atin. Okay? So, sabi sa atin, technology for life's change. Sana, yung technology na bago ang buhay nyo para higit kayong maglingkod sa Panginoon. At hindi yung technology ang naging dahilan para magkasama kayo, lumayo kayo sa Panginoon. Kung gayon man, sana meron kayong realization. Mali nga ito. And then pagkatapos, meron kayong conviction. From now on, since ito hindi kalooban ng Panginoon sa akin, titigilan ko na. Sana ganon kasi walang pakinabang ang salita ng Diyos unless we do that. Tayo po manalangin. Let's pray.